February 28, 2026, nagsagawa ng magkasalib na opensiba ang Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Ilang oras lamang nakalilipas, ang Iran nagiganti sa mga base militar ng Amerika sa iba't ibang bahagi ng bansa sa gitnang silangan. Mula noon, halos araw-araw ang sigalot sa Middle East at para sa Pilipinas, ang pangyayari sa Middle East ay kasing tindi rin na epekto rito. Isa sa pinakamalaking dahilan nito ay ang pagsasara ng Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang rutang dinaraanan ng langis sa buong mundo. Lumabo ang presyo ng langis at iba pang bilihin na antala ang global supply chain. Mag-iisang buwan nang maramdaman ang epekto, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 110 na nagdedeklara ng isang taong State of National Energy Emergency nitong March 24, 2026. Nakadeklara kami ng energy emergency. And dahil nakikita nga natin ang mga kaguluhan na nangyari dito sa giyera sa Middle East. Dito binuo ang tinatawag na Uplift Program o ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program, isang whole-of-government approach para mapanatili ang supply ng langis, abot kayang presyo sa pagkain, pagbibigay subsidiya at pagsasagawa ng intervention program sa iba't ibang sektor. Gayunpaman, hindi pa rin maiwasang maramdaman ang pressure ng sigalot sa ating ekonomiya. Bumagal kasi sa 2.8% ang gross domestic product ng bansa ngayong first quarter ng 2026. Mas mabagal ito kumpara sa naitalang 5.4% na pagbili sa parehong quarter noong nakaraang taon. Bukod sa ibang factors, nagkaroon nga rito ng ambag ang sigalot sa gitnang silangan. Pansin nga ito sa iba't ibang usapin. Nitong nakaraang linggo, sa mga serye ng paghina ng antas ng piso kontra dolyar, bumaksak pa ang halaga nito sa pinakamahinang antas sa kasaysayan matapos umabot sa 61.847 pesos kontra isang dolyar. Ayon nga sa BMI research ng Fitch Solutions, inaasahang mananatiling mahina ang piso sa mga susunod pa na buwan dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon. Nitong Abril naman, umabot sa 7.2% ang inflation rate ng bansa, pinakamabilis ito sa loob ng mahigit 3 taon. Nakapag-ambag nga rin dito ang tensyon. Bagamat bahagyang bumuti sa magkakasunod na buwan, kamot ulo pa rin sa mga ordinaryong Pilipino ang presyo ng mga bilihin. Mabigat sa bulsa. Medyo magdadagdag ka ng budget eh. O kaya magpipigit ka. Yung problema din kasi paano yan isa yung budget mo na madadagdagan. Sa kabila nito, tiniyak ng Marcos administration na sinisikap pa rin ng pamahalaan na matugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipino. Gayunpaman, marami ang umalma at ipinanawagan ang anilay mas mainam na solusyon. Kaya nga naman, muli ang panawagan ng kababaihan, sambayanan, ngayong darating na SONA, VAT tanggalin, ang korap panagutin, dapat babaan ang presyo ng pagkain at ng mga utilidad at dagdagan ang trabaho, kabuhayan, 1,200 living wage ngayon na. Natin ay sana ng mga panahong yun ay tanggalin na talaga yung excise tax sa langis, tanggalin na yung value added tax dahil kinukurakot lang naman yung tax ng mga mamamayan. No? Hanggang ngayon wala pa rin tunay na napapanagot sa corruption. At the same time, magkaroon talaga tayo ng independent foreign policy. No? Isa pa yung ayuda kasi napaka-prone nito sa corruption. So we need to do away with these ayuda schemes. Akay-akay din ng pamahalaan ang higit sa 2 milyong mga kababayang overseas Filipino workers o OFWs, lalo na sa mga libo-libo nagtatrabaho sa gitnang silangan. Sa ilalim pa rin ng Uplift, nagsagawa ng komprehensibong repatriation at reintegration program ang administrasyon. Ginamit rito ang pondo sa pangunguna ng Overseas Workers Welfare Administration at ng Department of Migrant Workers upang ligtas at libre na mapauwi at agarang maibigay ang mga pangangailangan nila. At para mas mapaigting pa ang mga nasabing programa, naglaan pa ang administrasyon ng karagdagang 3 bilyong piso. Sa talangan nitong nakaraang linggo, mahigit 13,000 OFWs na ang matagumpay na naipauwi. Samantala, higit sa 3,000 sa mga na-stranded na Pilipinong tripulante sa Hormuz ay matagumpay na nakalabas at ang ilan sa kanila ay nasa bansa na rin. Hanggang ngayon, hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa gitnang silangan sa kabila ng mga pagsisikap ng diplomasya. Kaya habang pa rin sa administrasyon ang pagtugon sa pamumuhay ng mga Pilipino.
Ngunit ang tanong, hanggang kailan tayo dalhin na administrasyon ang bigat ng epekto nito? Para sa SONA 2026, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.